Pangulong Bongbong Marcos sinusulong ang panukalang pag-aalis ng travel tax sa kanyang 21 priority bills sa ikatlong LEDAC meeting ng 20th Congress. Ibabalita po yan ni Madeline Villar Moratillo. Mads? Isinusulong mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala para tanggalin na ang ipinapataw na travel tax. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isa lang ito sa 21 priority bills na inilatag ng Pangulo sa ikatlong Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress. Ipinahayag din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapagaan sa gastusin ng mga turista at ng mga nagbabiyahe. Priority bill ng Pangulo ang travel tax abolition upang matulungang maiangat ang turismo ng bansa. Sabi ni Castro, ang 50% mula sa travel tax na pupunta sa mga proyekto ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA. 40% naman sa educational assistance at scholarship programs ng Commission on Higher Education o CHED. At 10% naman sa promosyon ng culture and heritage ng bansa. Tiniyak naman ng Malacanang na sakaling ma-abolish na, ang gobyerno na ang magpupondo sa mga maaapektuhang proyekto o programa. Sa tanong naman sa posibleng impact nito sakaling maging ganap na batas. Kanina po ang napag-usapan lang po ay kung ano maitutulong nito sa ating ekonomiya. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Sa Kamara, una nang naghain ng panukala para sa travel tax abolition si Presidential Son Congressman Sandro Marcos dahil sa dagdag pasanin lang naman umano ito sa pamilyang Pilipino na gustong bumiyahe at nakakapagpabagal pa ng paglago ng turismo. Kasama rin sa iniutos ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad ang panukala para sa anti-political dynasty. Sa LEDAC meeting, nangako naman anyan liderato ng Kamara at Senado na magsasagawa ng public consultation single rito. Nasa priority bills din ang anti-fake news at digital disinformation. Pagtiyak ng Malacanang, sisiguruhin nilang hindi ito gagamitin sa crackdown sa mga bumabatiko sa administrasyon. Hindi po hahayaan ng Pangulo na masagasaan ang anumang freedom of expression, freedom of speech ng ating mga kababayan. Umaasa ang Pangulo na maipapasa ng Kongreso ang mga nasabing panukala hanggang sa Hunyo ngayong taon. Para sa 100% balita, Madeline Villar Moratillo. Dagdag ko lang pala, Nelson, ha? Isa rin daw sa napag-usapan dyan sa LEDAC meeting kahapon. Kahapon pala ito, di ba, interview natin yes, si... katatapos lang nung meeting nila. Yung Secretary Henry Aguda. Isa rin daw po sa ipinupus ng Pangulong Bongbong doon sa LEDAC, yun hong sa anti-dynasty bill. Yes. Pangalawa, yun hong yung pagsusulong doon sa yung paglaban sa fake news. Yun, anti-fake news. Yes. Ang Anti-Fake News and Disinformation Act ay nakabinbin daw po pala ngayon dyan sa House Committee on Public Information. Ayun. Yan. Mayroon daw po kasing umiir ng mga batas tulad ng Article 154 ng Revised Penal Code at ng Cybercrime Prevention Act na nagbabawal po ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Yan. Ang administrasyon daw po ng Pangulong Bongbong ay naninindigan dapat protektahan ang publiko laban sa peking balita, fake news, nang hindi po nasasagasaan ang kanilang karapatan sa malayang pagpapahayag. Ayun. Yung freedom of speech, meron tayong protection yan, no? Pero wala kang proteksyon sa pagpapakalat ng fake news. Ayun nga. Maling balita. Dapat sawatain po yung fake news. Ayaw, sana may pasa na ito, ha? At may pagpatuloy na po.